Hello sisters and brothers, and ang mahigpit kong pakiusap, no cheating, please. Welcome po to another episode ng ating Be a Blessing. Again, ito po ang inyong kapatid na si Brother Vic. Alam niyo po, may kikwento ako sa inyo. A real one ha. Ito po ay isang sulat ng isang unknown personality sa IRS o yung Internal Revenue System sa Amerika. And I will read to you his letter to them. Ganito ang sabi. Gentlemen, enclosed you will find a check for $150. I cheated on my income tax return last year and have not been able to sleep ever since. Hindi na siya nakatulog. If I still have trouble sleeping, I'll send you the rest. Sincerely. Pag hindi pa rin ako makatulog, yung balanse, ipapadala ko pa rin sa inyo. Sisters and brothers, what you can see here is that the sender is willing to be honest. Willing naman siya magsabi, pero may hangganan. Pag nakatulog na siya at nabawasan na yung nadudumihan niyang konsyensya, hindi niya na ibibigay yung lahat. In short, hindi pa rin puno, hindi pa rin kumpleto, hindi pa rin buo yung kanyang pagbabalik loob o yung pagsasabi ng totoo. Nakakapagod, di ba? Whenever you see it in the news, makikita mo sa mga podcast, makikita nyo sa mga social media, nakakapagod na itong mga nagaganap sa atin. Brother Vic, ikaw ba? Hindi ka ba nag-cheat sa buong buhay mo ba? Hindi ka ba nag-cheat? Abay, guilty. Guilty as charged. Alam niyo po, nung ako ay nag-aaral pa, hindi ko nasasabihin kung nung high school o nung college, abay, si Brother Vic, pag may nakakatabing matalino, nangongopya din. Pero pag pinag-aralan po nating mabuti, nakakatuwa pag ikinikwento. But when it is happening in real life and in bigger terms, hindi ho funny. Hindi na ho talaga ito katanggap-tanggap actually. Because what is happening is, yung pandaraya, yung cheating, yung pagsisinungaling, nag-uumpisa ho yan lagi sa maliit. The small sins will always begin with the smaller ones, and then as time goes by, it grows bigger and bigger hanggat hindi nahuhuli. Diba? Hanggat hindi nabubuking. Kaya nga po ang sabi ni Philip Bailey, isang poet, ang sabi po niya ay ganito, the first and worst of all frauds is to cheat oneself. All sin is easy after that. Lahat ng kasalanan ay madali na kapag ang inumpisahan mong lokohin ay ang sarili mo. At nakikita po natin yan in all walks of life, di ba? Doon sa isang traveling businessman, ano ang ginagawa kung minsan? Hindi lahat hindi lahat. Pero there's the tendency, yung kanyang mga gastos, pinapad niya, dinadagdagan niya para kumita pa at magkaroon ng extra. Ano po nangyayari? Ang feeling niya, ang naloloko niya ay yung company. But he is actually fooling himself. What else? Makikita po natin yan sa nabanggit ko nga, mga estudyante na nagkokodigo, nangongopya. Ang akala nila, o akala natin, sama doon ako, di ba? Akala natin, naloko natin yung ibang tao, naloko natin yung professor. Pero ang naloloko natin actually yung ating sarili. Yung lalaki o yung babae na nag-commit ng cheating doon sa kanyang spouse, hindi ho niya niloloko yung spouse niya, ang niloloko niya yung sarili niya. Ganon din kung minsan sa mga salesman, di ba? O salesperson. Yung bang hindi nila sinasabi yung complete details at yung strengths and weaknesses ng kanilang product. Sisters and brothers, maski na ho sa mga writer, no? Writer. By the way, itong article na sinishare ko po sa inyo, nabasa ko ito at napakaganda, very timely also. It was written by Pastor Chuck Swindoll. Okay? So, this is not an original. Nakita ko at ine-echo ko po ito sa inyo. Anyway, the thing is this. Sisters and brothers, when we are trying to fool people around us, we are actually trying to fool ourselves.
balikan ko yung sinabi ni Philip Bailey. Ang sabi po niya ganito, all sin is easy after that. All sin is easy after that. I'll give you a perfect example. Adolf Eichmann. Oh, sino ba siya, brother? Si Adolf Eichmann po ay isang personality during the Second World War. Ang ginawa niya ay ikinulong niya yung mga Jews, yung mga Hudyo, at sila ay ginugutom niya. Starvation lang ang umpisa. Pero nag-umpisa sa starvation, later on when he was assigned to Auschwitz, isang concentration camp, ano po ang ginawa niya? Sadly, nawala na po siya ng konsyensya. Sinunog niya, sorry ha, I have to say this, brutal but it's true, he started burning as a Holocaust. Ito pong kanyang mga prisoners na mga Jews. Another personality, si Vice President Spiro Agnew. I hope I pronounced it right. Vice President po siya ng Amerika. Nandadaya na siya bago pa naging Vice President. And akala natin, or akala nila doon na magbabago siya. Hindi, it accelerated. When he got the higher position, the higher corruption he got himself into. And he resigned because he had a file of tax cases dahil po siya ay hindi nag-declare ng totoo niyang mga buwis. Sisters and brothers, nangyayari po yan sa matataas na mga tao. Nangyayari din yan in our daily lives, maski na sa mabababa na possessions. Kung minsan, kung sino lang yung may hawak ng petty cash, ay pa bawas-bawas ng konti, in the long run, ay malaki na po pala ang kanyang nagagawa. So, ano po ang antidote? Ano ang pangontra natin dito? At ano ang dapat natin bantayan? Let us follow the antidote of God in His Word in the book of Ephesians chapter 4. Basahin ko po ha. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature. Itapon mo na yung luma mong pagkatao and your former way of life. Why? Which is corrupted by lust and deception. Nakorrupt na eh. Yung lumang pagkatao, nakorrupt na, hubari na, itapon na. Instead, ito ipapalit. Let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God. Ginawa tayong kamukha ng Diyos. Balik tayo doon. Ano yon? Truly righteous and holy. At ang tanong po, how are we going to get back into the image that God created us? I will continue, verse 25. Ito yung solusyon. So stop telling lies. Ulitin ko. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. Tayo-tayo na lang ang magkakasama. Tayo-tayo pa ang magsisinungalingan. Tayo-tayo pa ang magdadayaan. Tayo-tayo pa ang maglolokohan. Ano po dapat natin gawin? From that line alone, I can think about 3 things. Number 1, stop lying to yourself. Nakitigilan natin kasi pag nagsisinungaling tayo, niloloko natin sarili natin first and foremost. Pangalawa, stop lying to others. Huwag na tayo magsinungaling sa ibang tao. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pinakamadaling sabihin sa lahat ay yung katotohanan. Kasi yung katotohanan, isang version lang yan eh. Kahit saan ka dalhin, kahit sino pa magtanong sa'yo, isa lang ang version mo kapag ang totoo ang sinasabi mo. Pangatlo, sisters and brothers, stop defending your lies and stop making excuses. Huwag na tayong gumawa ng kaya ako namang ginawa ito dahil ganyan. Kaya ako nagawa ang ganyan dahil ganito. Sinasubstantiate lang natin yung mga mali nating ginagawa. Yan po ay hindi tama. Bakit? Ang unang tatamaan talaga dyan. Promise. Ang unang tatamaan po dyan ay ang ating sarili. You know why? I'll give you a proof. Judas. Naalala nyo siya? Si Judas? Ano po ang trabaho ni Judas? Number 1, sinungaling. Number 2,
magnanakaw. Ninanakawan po niya yung kaban ng kanilang budget. Yung budget ni Jesus ng kanyang ministry. Dinudukutan niya yon. Makikita po natin yan sa Book of John. What else? He betrayed Jesus. Alam niyo, nag-umpisa sa maliit, lumaki ng lumaki, to a point, he betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Nasanay ng kakukuhan ng pera, bandang huli, mas mahalaga na yung pera kesa kay Jesus himself. So what we can see here is, stop lying to yourself, stop cheating people around you. Why? Because in the end, ikaw din ang mabibiktima. Ano nangyari kay Judas? Kapatid, you know the story. He ended up what? Doing suicide. Siya po ay nagbikti. Aba, wag ho, tigil na po natin yan. So, ang tanong ko ganito bago ko tapusin, maiksi lang naman, di ba? Ikaw ba'y nakakatulog pa? Kapag ikaw ay nagsisinungaling, tayo ba'y nakakatulog pa? Komportable ba tayo kapag tayo nagsisinungaling? Kapag komportable tayo sa pagsisinungaling, matakot na tayo. Yan ho ang nakakatakot. Yung taong hindi na tinatablan ng kanyang konsyensya sa kanyang pagsisinungaling. Yan, di ba? Pero kapag hindi ka makakatulog, hindi ka maging at ease, kapag ikaw ay may nagawa na mali o kasinungalingan, ano? Yan huy, may remedyo pa. May pag-asa pa ho yan. Kaya nga po lagi natin tandaan, di ba may kasabihan, liars go to hell. Wala, hindi ko nakita sa Bible yun, pero may ganung kasabihan. Liars go to hell. Why? Tandaan nyo ang sabi ni Jesus. John chapter 14. Let us read. Jesus told him, I am the way, the truth, ang katotohanan, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sisters and brothers, a truth teller, ang nagsasabi ng totoo. Diba? May kasabihan pa tayo na ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Honesty is the best policy. Ang nagsasabi ng totoo, katulad siya ni Kristo. Promise. Sabi ni Jesus I am the way, the truth, and the life. Therefore, when we tell the truth, we are like Jesus. And when you are like Jesus, OMG, you will always be blessed. You will always be blessed, promise. And when you are blessed, remember, to be a blessing. Kaya nga po sa totoo lang, di ba? Ang mga taong nagsasabi ng totoo at hindi sinungaling ay biyaya sa kanilang kapwa. Until next time, God bless you, kapatid.